Natulog ako eh. Sarap matulog, malakas po ang ulan. Katunayan po, marami pong lugar ang walang pasok bukas, no? Okay. So, eto po, bago po tayo magpunta rito sa ating mga, eto po mga walang pasok bukas. Dagupan City, walang face-to-face na klase sa lahat ng antas, pampubliko man o pampribado. Pangasinan, ito po ang mga walang pasok. Ito po ay updated po ngayon, as of today. Dagupan City, walang pasok, face-to-face. Walang face-to-face pala. Aguilar, walang face-to-face na klase mula preschool hanggang senior high school, pampubliko man o pribado. Basista, walang face-to-face na klase. Yan. Bugalyon, Kalasyaw, parehong to ha. Ito po, walang face-to-face na klase. Pero sa Bugalyon po, ganun pa rin, walang face-to-face na klase. Kalasyaw, walang klase. Yan. Mula daycare hanggang senior high school. Iba po yung walang face-to-face ha. Ibig sabihin po, may klase po sila pero online. Yung wala talagang klase, Kalasyaw, Infanta, Mangaldan. Mangaldan po, walang face-to-face na klase mula preschool hanggang senior. Mga Tarim, walang face-to-face. Yan. Poso Rubio, walang klase. Pag walang klase po, kahit face-to-face, wala. San Carlos City, walang klase. Kinder hanggang elementary lang. Kawawa naman yung high school. Santo Tomas, walang klase sa daycare, kinder, elementary. Yan. Paano na may high school? Hindi ba nauulanan yan? Season, walang face-to-face na klase mula preschool hanggang elementary. Sual, walang klase. Bataan po, walang klase sa lahat ng antas, pampubliko man na pribado. Bulacan, ito po mga walang klase sa Bulacan. Kalumpit, ano pa lang to as of today bukas po madadagdagan pa yung walang klase. Meron na rin tayong public service dito. Meron na rin po tayong public service. Kaya kulang po kayo dyan. Makinig, manood lang kayo. Okay. Bulacan, San Jose del Monte, walang face-to-face na klase sa lahat ng antas. Face-to-face lang po. Ibig sabihin, online sila, online. Yung mga kababayan natin sa San Jose. Pampanga, Makabebe, walang face-to-face. Masantol, walang klase. Sambales, Masinloc, walang klase. Subic, walang klase. Lanao del Sur, Kalunaga, Calanogas, walang klase. Lahat ng antas. Mula Hulyo 12 hanggang Hulyo 16. Yan po palang so far ang nagpahayag po sa atin. Nagpadala po sila ng kanilang mga... Nagsabi po sila sa Badong Arate. Kala mo tumawag. Nagpadala po sila rito ng mensahe sa atin. Hindi po, yan po ay nakuha natin sa balita. So, ibig sabihin po, tuloy-tuloy po ang masamang panahon. Tuloy-tuloy po ang ulan. At dahil po dyan, tuloy-tuloy din po ang pagbaha dito po sa buong Pilipinas. Ayan. Samantala, hindi pa rin po kumikibo. Si Erwin Tulfo sa baha. Erwin Tulfo, move on na. Move on po tayo ayon kay Erwin Tulfo. Yan. Basta meron naman daw impeachment, wala naman daw problema. Move on na lang. Wala pa po hindi pa po sila nagpapahayag. Bayaan nyo po. I-update natin kayo kung sino po yung mga walang pasok para naman yung mga anak ninyo. Kasi wala pong problema yan sa mga tamad
Sa mga tamad po mag-aral, walang problema yan. Yung mga masisipag po ang namumblema yung mga magulang. Dahil ayaw nang papasukin ng magulang, ayaw na pong papasukin, pumapasok pa rin. Okay. Dito na po tayo sa mga ulo ng ating mga balita, mali-malita. Ito po mga kapatid. Mukhang dahil po sa walang ebidensya itong ating mga kalaban ni BP Sara, itong mga congressman po at yung mga kakampi nila na mga nakikisawsaw, culture of violence na lang po. Yung pagiging violente ni BP Sara, yung pagiging, yung nahahawa daw po sa pagiging violente ng mga Duterte ang mamamayang Pilipino, yan na lang po ang kanilang, kaya po nila gustong matanggal sa pwesto si BP Sara, hindi na po sa ebidensya, kung hindi sa pagiging violente. Wala na pong kaso-kaso. Wala bang ads? Wala tayong magagawa eh. Ayaw tayong bigyan. Nakaano na po yung mga ads natin eh. Pero kung wala pa rin kayong ads, ayaw kayong papanoorin ng ads. Okay. Wala po silang matibay na ebidensya, kaya ang sinasabi na lang po nila, culture of violence. Ito naman po, sa kabilang banda naman po, si Erwin Tulfo, nako, panay daldal po rito sa West Philippine Sea. Ngayon po, Batanes, no? Gusto pang makisawsaw ni Erwin Tulfo. Alam mo, Erwin Tulfo, senador ka, meron pong senador dyan. Hayaan mo na sa senador na chairman ng Foreign Relations. May mga senador po tayo na chairman ng Foreign Relations. Hayaan mo na silang magsalita dyan. Ikaw naman, bumabaha ang buong Pilipinas, dehin bukiki ka sa baha. Tuloy pa rin ba yung sinabi mo na move on na tayo? Paano mag-move on? Umulan lang. Hindi po malalakas ang ulan. Panaka-naka lang po ang ulan. Ang pagbuhos ng ulan. No? Hindi po tuloy-tuloy na malakas. Hindi po eh. Normal lang po yung ulan eh. Normal lang po sa tag-ulan. Pero ang hindi po normal, yung baha pong dinudulot nito. Samantala po yung chairman po ng Blue Ribbon Committee na concerned dapat sa pagbaha. Alam niyo po yung mga Dilawan, Kakamping, Makabayan Black at mga loyalista, tahimik po sila habang bumabaha. Bakit po? Kasi po wala silang pakialam dyan sa flood control program. Ayaw po nilang umuulan kasi nabibisto po yung mga amo nilang mga mandurugas. Opo, masakit man po sabihin, yung mga magnanakaw po sa flood control, hanggang ngayon wala pong sumisigaw ng accountability. Pati po mga pare, mga kaparian, sigaw kayo ng sigaw na okay, tama lang yan na si BP Sara isa lang dyan sa impeachment court. Dahil sa ang ano nyo, accountability, di ba? Asa naman, wala po bang accountability yung mga magnanakaw sa flood control? Mismong si BBM po nagsabi na malawak ang pagnanakaw dyan. Pinagmamalaki nga ni BBM na siya yung naglantad. Di po ba? Sabi nga ni BBM, kung hindi naman dahil sa akin, hindi nyo malalaman yan na meron palang pagnanakaw dyan sa flood control. Kaya dapat daw pasalamat tayo sa kanya kahit wala naman siya napaparusahan. Okay. Erwin Tulfo, huwag ka na sumausaw dyan. Yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. At ito lang po ang tanging channel na ang host
ay henyo. Okay. Pag-usapan na po natin. Ha? Ito pong ating dapat talakayin na to. Unahin na natin tong ano muna. Teka lang, baka meron pang walang pasok. Baka nadadagdagan. Alam ko po mga magulang kayo, gusto nyong malaman lahat kung alin pa yung mga walang pasok I-refresh ang artikulo para sa updates. I-update ko po kayo. Mahirap na kasi masarap po. 'Di ba? Masarap po sa mga magulang yung hindi rin kayo babangon ng maaga. Lalo na sa Metro Manila, wala pa yata nagdedeklara. Ito po. Ang mga bagong update, National Capital Region. Para po to mula po sa GMA News Online naman. Tinatrack po natin dahil alam ko po, naghihintay po kayo rito. Gawin natin kumpleto tong ating pagbabalita na to. I-update natin kayo panapanahon. Okay. Mga walang pasok, Monday, July 13, National Capital Region, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Parañaque City. Malabon City, walang face-to-face classes. Lilipat sa alternative learning mode. Yun po yung sa computer. Manila, walang face-to-face klase. Marikina, lilipat sa alternative. Caloocan, suspendido. Valenzuela City, suspendido. Region 1. Pangasinan, partikular sa Dagupan, suspendido. Calabarzon, Batangas. Rosario, online, modular. Cavite, kabilang ang Dasmariñas, Indang, General Trias, Naik, Nobileta, Ternate, modular o online. Laguna, may bahagi na nag-anunsyo ng kaya yan lang po ang karagdagan po dun sa mga naibalita natin kaninang mga walang pasok at magmamodular. Magmamodular kayo, paano pag brown out? Okay, wala po, hindi po nabanggit yung Imus. Maya-maya po, baka yung mga taga-Imus ay magpahayag na. Okay, sabi po ni Erwin Tulfo, dati, West Philippine Sea sa kanila raw. Ngayon, pati Batanes, kanila din daw. What's next? China, Palawan, Zambales, Cagayan? Tindi, no? Okay. Ito pa po ang sinabi ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, isinusulong ang pagtuturo ng West Philippine Sea sa mga paaralan. Muling isinulong ni Senator Erwin Tulfo ang West Philippine Sea Education Act upang labanan ang aniyang maling impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Inaatasan ng panukala ang DepEd na sanayin ng mga guro at isamang WPS Education sa pagtuturo kasabay ng 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award. Ayan po. Maraming salamat po, Senator Erwin Tulfo, at concern na concern po kayo sa West Philippine Sea. Pero alam mo ba, Senator Erwin Tulfo, na meron ding chairman ang Foreign Relations, na senador. Ito po ay walang iba kundi si Mig Zubiri. Bakit naman dyan kayo sumasawsaw, Senator Erwin Tulfo? Yan po yung tanong namin, no? Okay. Bakit po, Senator Erwin Tulfo, kayo po ay nakikisawsaw pa dyan? Meron naman pong committee chairman yan ng Foreign Relations. Ang gusto po naming sawsawan ninyo, yung nararanasan po ngayon na baha sa NCR, sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So sa Ilocos, nagdedeklara sila ng mga walang pasok. Ilocos Region, so taas yun.
Northern Luzon po yun. Sa Mindanao, nagdedeklara po ng mga walang pasok. Senator Erwin Tulfo, alam namin na sumasaw-saw ka lang sa issue. Saw-saw lang po yan, di ba? Nagko-comment po kayo. Pwede po ba mag-comment naman kayo sa baha? No? Baha naman po. Dehin bukiki kayo sa bahay. Hindi po namin sinasabi sa inyo na lutasin ninyo yung baha. Sumasaw-saw lang naman po rin lang kayo. Sumausaw na po kayo sa baha. Nasa na po lahat ng senador ngayon? Nasa na po yung mga senador na sumausaw po? Diyan po sa Tacloban. Shooting. Thank you very much muna kay Jeff Abiola na nagbigay po sa atin ng 250 pesos na pangkape. Jeff, thank you very much. Okay, nasa na po? Hindi ko po sinasabi sa inyo, lutasin nyo. Hindi nyo po kayang lutasin yan. Willing to wait na po kami. No? Alam na po namin, alam na po namin mga kapatid, na wala kayong kakayahan na lutasin. Kayo lahat. Mula kay Anticlair, BBM, lahat po ng mga cabinet official, wala na po. Ang hinahanap na lang namin ngayon, magkomento man lang sana kayo. Bakit tahimik po kayo na bumabaha po sa buong Pilipinas? Lahat po ng mga mahilig sumausaw, Risa Hontiveros, wala pa akong naririnig na sinabi mo tungkol sa baha. Yung tropa po nila Laila de Lima na mahilig pong magkomento tungkol po sa impeachment, tungkol po sa Mary Grace Piatos. Tabingi. Asan ka na tabingi? Congressman Tabi, Father Plaby, running priest. Yung isang running priest pa. Asan po kayo ngayon? Hindi po namin sinasabi sa inyo, lutasin nyo. Ang sinasabi lang po namin sa inyo, magkomento man lang kayo. Komento na lang mga kapatid. Binabaan na po natin yung antas natin. Ilang araw na po tayong nakakaranas ng pagbaha. Baka akala nila pag hindi sila nagsalita, hindi makikita ng mga tao yung mga pinopost. Pinopost po ito ng mga netizen, ng mga sinasabi ninyong taong bayan na laging kakampi nyo. Nagpo-post po ng mga baha sa kanilang mga lugar. Alam po namin na kayo po'y inutil. Lahat po kayo, yung mga binanggit natin, congressman, senador, yung mga mahilig po sumausaw, alam po namin mga inutil po kayo. Pero sumausaw lang kayo sa baha, magsalita naman po kayo. Ganun na lang po kababaw yung gusto namin. Hindi na po kami nananawagan na kayo po ay magtangka man lang na lutasin pa yan. Alam namin na inutil po kayo. Pero ayaw nyo magsalita. Nung nagkaroon po ng barilan sa Tacloban, lahat kayo, ang dadaldal nyo lahat. Lahat kayo may solusyon. Eto po, ano po solusyon nyo? Kahit alam na po namin na wala po kayong solusyon na alam. Magsalita man lang kayo para makantsawan rin namin, mabalikan man lang namin kayo. Lalo ka na Erwin Tulfo. Alam mo ba na may committee chairman din yung foreign relation? Ba't ka nakikisaw-saw sa issue ng China at Batanes? Okay lang sana sumausaw ka dyan, basta nag-iimbestiga ka sa flood control. Hindi ka na nga nag-iimbestiga, ayaw mo pang kumibo. Alam niyo po, pag kumibo kayo, may chance man lang kaming banatan kayo. Asan po kayo ngayon? Bumabaha sa EDSA. Saan po yung mga nangantsaw sa Iglesia ni Cristo? Mahiya naman kayo. Nagsabi, mahiya naman kayo, nakakakos kayo ng traffic dahil dyan sa rally nyo. Eto po, wala kayong sisisihin. Baha sa EDSA, mismo dun. Mismo dun po sa harap po ng mga kampo ng mga militar, kampo Aguinaldo.
Mismo't po dun, bumabaha ngayon. Sa pinagralihan po. Wala ba kayo sasabihin? Hindi nyo ba tatanungin kung may permit yung, yung baha? Nahihiya kayo. Nakakahiya, no? Nakakahiya na ipinagtatanggol ninyo yung mga magnanakaw ng flood control. Yan po ang katotohanan. Ipinagtatanggol ninyo. Bakit? Mayroon naglantad, oh. Sabi ng 18 Marines, ito po yung mga binigyan ng maleta. Nagsalita na lahat yung mga binigyan ng maleta. Idinimanda yung 18 Marines na hindi nyo inimbestigahan. Ipinagpalagay nyo kagad na mali yung sinabi ng 18 Marines. Wala naman duda. Tanyo ha, pinagdudahan ba nila na dating tauhan yan ni... Meron po ba nagduda sa kanila na sila'y dating tauhan ni Congressman Saldico? Wala po nagdududa na dati silang tauhan. So tinanggap nyo dati silang tauhan. Ang dami naman tauhan ni Saldico. Ano sa tingin nyo ginagawa ng mga yan? Hardinero kaya yan? Mga dating sundalo yan. Ano sa tingin nyo pinagawa sa kanila? Janitor ba yan sa bahay? Bakit ang dami? At bakit mga dating militar? Kasi nag-deliver po sila ng mga pera. Para po pag may haharang, may hold up dun sa mga perang dala-dala nila, kayang-kaya nilang bakbakan. Mga dati silang sundalo. Kaya kapani-paniwala po. Kasi wala nagde-deny sa inyo eh. Wala nagpaparatang na gawa-gawa lang nila yung kwento nila. O ngayon, kung hindi totoo yung sinasabi nila na ang trabaho nila kay Saldico nagdi-deliver ng pera, ano pala trabaho nila kay Saldico? Hardinero lahat? Guardia lahat yan? Ganyang karami? Guardia? Nakakatawa talaga tong ano natin eh. Si Laila de Lima, sinabihan na tumanggap ng pera. Si Luistro, sinabihan. Si Adjong, si Chua. Wala ni isang nag-imbestiga sa kanila. Nakatanggap daw sila ng maleta ayon sa 18 soldiers. Ginagamit yung testimonya ng 18 soldiers para idiin si Martin Romualdez. Pero pag yung sinabi nila tungkol dito sa mga congressman, aba, teka muna, hindi totoo yan. Selective. Pati yung mga testimonya ng 18 soldiers, siniselect nyo lang kung ano lang yung papabor sa inyo. Hindi na po namin kayo hinihingian. Erwin Tulfo, hindi na kami nanghihingi ng mag-imbestiga ka. Magsalita ka lang tungkol sa baha. Magkomento ka naman. Aba. Sabi mo, move on eh. Hindi kami makamove on kasi nakikita namin binabaha. Galit. Halos murahin ka nung isa sa nagbe-video eh. Yung sinabi niya, naalala yung sinasabi mo, galit na galit. Mag-move on na raw sa baha. Hindi na po tayo nagpapaimbestiga. Magsalita man lang kayo. Comment man lang. Gusto lang namin makita kung sino po ang sisisihin ninyo sa bahan na gaganap. Yung baha sa EDSA, tsak yan, Duterte pa rin may kasalanan yan, di ba? Duterte pa rin yan kasi sa kanila yung yung bus lane eh. Isisi nyo sa bus lane. Kay Duterte yung bus lane eh. Isisi nyo kay Duterte yung baha. Ninyo, wala na kayong ginawa sa Pilipinas kundi isisi sa Duterte lahat. Badong, ba't ka nang gagaliiti? Dati naman may baha. Maliit ka pa lang, may baha na. Opo, pero maliit pa lang ako. Walang pondong ganyang kalaki. What's the purpose of flood control? To control flood. Putang,
Anong kinontrol niyan? Parang tulay, di ba? Nung wala pang tulay, nagbabangka yung mga tao para makatawid sa ilog. Nagbabangka o kaya umiikot sa malayong malayo, baka merong mga mababaw na parte, doon sila tatawid. Kaya nagpatayo ng tulay. Ngayon, diretso na. O, ganun din dapat yung epekto ng flood control. Binabaha, kaya nagkaroon ng flood control. Puta kung dati nang binabaha, taas katwiran nyo, dati naman binabaha yan, hindi naman umaangal yung mga yan. Dating binabaha, wala pang flood control na pera. Trillion po ginastos dyan, 1.3 trillion. Baka akala nyo po, yung mga namamatay po dahil ayaw tanggapin ng PhilHealth, dyan po dinala yung pera ng PhilHealth. Flood control. Magtataka kayo, bakit wala nagtatrabaho na? Wala na pong pinapakita nagtatrabaho sa LRT-7. Puta, pag nanghinayang po ako, matagal nang nakatiwangwang. Yung LRT-7, malarito. Merong mga ilang trabahador na gumagawa, pero karamihan po, siguro 99.90%, siguro 0.10% lang po yung nagtatrabaho. Walang pondo eh. Nasa flood control lahat eh. Yung pong pinatigil na release ng train na biyahe po mula FTI. FTI, kung hindi ako nagkakamali sa FTI, hanggang dito sa Divisoria, wala na po. Pinatigil dahil po, may pondo na para gawing diretso sa Bicol yata yan nun eh. South Train, kung ano man ang tawag dyan. Wala po. May pondo pero ipinondo pa rin sa flood control. Sinasabi ko po to sa inyo, may paliwanag po bakit panahon ni Tatay Digong maraming nakikita tayong proyekto. Ngayon po, wala na tayong makitang proyekto. Si Bunuan mismo ang umamin yan sa isa sa mga budget hearing. Lahat po ng malalaking proyekto dinala sa flood control. Tapos ngayon, baha. Puta, anong ibig sabihin yan? Binulsa lang nila lahat yan. Panay tiwangwang po. Tiwangwang ang karamihan na... Tapos sisisihin pa. May gana pa po silang manisi Sasabihin nila, kita nyo si Digong, kala ko ba build. Bakit hindi natapos? Itutuloy nyo na lang. Wala na nga kayong proyekto. Itutuloy nyo na lang nga hindi natapos. May budget naman yan. Di naman po sisimulan yan na walang budget. Kinonvert po nila yung mga budget papunta sa flood control. Wala pa rin. Alam nyo po kung saan pa rin bagsak? Linis pa rin. Basura pa rin. Yan po ang ginawa ni Tatay Digong. Bumabaha pero hindi gano. Paano? Simple lang naman yan. Sa Metro Manila, barado lang yan. Maglinis kayo na maglinis para lahat ng tao ngayon mahihiya na magtapon. Ilan yung video nyo nakita nyo na tinatapon lang sa ilog yung mga basurahan? Nung panahon ni Tatay Digong, hindi mo gagawin yan kasi mahihiya ka. Palinis ng palinis eh. Bambi, thank you very much sa $5 na pangkape. Okay. Punta na po tayo rito sa isa pang topic natin. Aminado na to eh. Inaamin na po nila na wala talaga silang ebidensya laban kay BP Sara. Tignan nyo po ang mga pahayag nito. Tignan nyo Shell Jokno. Sila po nakasalang sa impeachment. Bakit po nila ngayon sasabihin to? Tignan nyo po. Culture of violence. Naniniwala si House Prosecutor, Akbayan Representative Shell Jokno, na umusbong sa Pilipinas ang kultura ng karahasan dahil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ama ni Vice President Sara Duterte na nililitis ngayon sa pagbabanta ng buhay ni President Ferdinand Marcos.
So ngayon po, ang nire-reintroduce nila yung culture of violence na dulot nito ni Tatay Digong. Dahil wala po silang maipakita na ebidensya na may death threat si BP Sara, iba na po ngayon ang kwento. Yung culture of violence, yung sinasabi nilang culture of violence, yan po dapat ang nilulutas. Malaki-laki yung naging epekto, lalo na yung war on drugs sa ating kultura dahil naging normal yung nakita natin dugo sa kalsada. Naging normal. Alam mo, Shell joke, no? Hindi ko alam kung saan mo nakuha yung mga issue mo. Nung panahon ni Tatay Digong, kaya po siya very popular. Alam mo ba ang rating ni Tatay Digong nung panahon niya? Shell joke, no? 90%. Ngayon, ilan? Negative. Dahil sa sinasabi mong war on drugs, dahil naging payapa, baliktad yung mga utak nyo. Kayong mga mayayaman kasi, nagbabasa lang kayo ng dyaryo. Wala naman kayo nakikitang karahasan. Mayayaman kayo. Galing kayo sa mga bahay nyong gated, galing sa mga gated communities. Joke no yan si Joke no. Tatay niya yung Senador Joke no. Mayaman yan. Gated community. Mayaman lang pero hindi. Mayaman lang si Joke no pero hindi ko ipagpapalit yung naging buhay ko. Lalabas kayo sa inyong mga gated communities. Safe na safe kayo dahil gwardyado kayo 24 oras. Nakakotse po kayo. Hindi nyo naranasan yung karahasan before Digong. Kami pong bago makapunta sa sakayan, dadaan po sa mga kanto. Yung mga tagalooban na lalabas po, maraming madadaanan na adiksyonez. Para pong araw-araw, nung bago yung panahon ni Digong, araw-araw, kinakabahan ang lahat ng tao. Parang digmaan po. Bago si Digong, digmaan po ang dadaanan namin. Lalo na po yung mga katulad ko na may mga hitsuran ng konti. Takaw, kursunada ka eh. Sa totoo lang po, lahat po iniisip natin. Pag galing kayo sa looban, makakalabas ba ako rito ng buhay? Makikita mo na po mga tambay dyan yung mga adiksyonist. Bago ka makarating sa kanto, kitang-kita mo na yung mga adiksyonist na sila po yung nakatambay sa mga kanto. Hindi po lahat ng tambay, adiksyonist. Pero karamihan. Lalo na rin sa mga lugar na pinanggalingan namin. Naging mapayapa po nung panahon ni Tatay Digong. Yan yung sinasabi namin. Kaya po 90% si Tatay Digong. Huwag nyo pong binabaliktad. Anong kinalaman yan ba dong? Yung pagsasalita nila, di ba nakakulong na si Tatay Digong? Ako rin po nagtataka. Pag si Jokno lang po, out of the blue, teka muna, bakit nyo biglang binubuhay ang mga culture of violence? Di ba nakakulong na si Tatay Digong? Magkaka-ideya po kayo pag binasa nyo naman kung anong mga pahayag ni Teredon. Ito po, wala po silang maipakita, mismo yung abogado nila umamin na talagang walang ebidensya na nag-hire si BP Sara ng assassin. Kaya po, nagpo-promote po sila na yung mga Duterte, violente ang mga yan. Kaya dapat hindi na siya maging vice president. Aba, lintik na yan. Bago mo matanggal ang binoto ng tao, kinakailangan may krimen siya nagawa. At yung krimen na yan, napatunayan nyo sa pamamagitan ng ebidensya. Tignan nyo po, ang mga sinasabi, Seredo naman ngayon. Nagpapauso na po sila. Kung wala po silang ebidensya, daanin na lang natin sa drama.
Sabihin natin, violente talaga yan si BP Sara kasi tatay niya, violente. Sila yung nagpauso ng culture of violence, kaya nagbabarilan. Tignan nyo po, pinag-uugnay-ugnay nila. Matagal na nakakulong si Tatay Digong. Pati yung Tacloban shooting, sinisisi sa kanya. Ito po ang sinabi ni Rigon, mas direkta para mas maunawaan ninyo. Ang pinaprosecute po natin, hindi lang po yung threat sa Pangulo. Ha? Hindi lang yung threat sa Pangulo. Siguro, ang gusto niya sabihin, pati pagnanakaw ng mga ano. Hindi po eh. Yung tungkol sa threat. Pinoprosecute din natin yung kultura ho ng pagbabanta. Kultura na ngayon. Diyos ko, dahil wala kayong nakita, hindi nyo napatunayan na si BP Sara ay nag-hire ng assassin, hitman. Kultura na lang. O ano sinabi ni Jokno? Culture of violence. Ito, kultura ng pagbabanta. Isa yung linyahan nila eh. Pinipersecute namin, pinoprosecute namin si BP Sara dahil siya ay violente, hindi siya bagay na maging vice president dahil may kultura sila ng pagiging violente, mana siya sa tatay niya, kaya banta sila ng banta. Puta, ano na ngayon? Ugali na ngayon. Hindi na po krimen. Yung ugali na ni BP Sara ang gusto nilang pigilan, kaya siya tatanggalin dahil may ugali siyang hindi ka iga-igaya. Hindi po dapat yan. Oh, eto pa isang patunay. Baka sabihin nyo, niloloko ko lang kayo tungkol dyan sa mga, yan na po ang linyahan nila. Kultura na po ng pagiging violente. Eto pa po. Oh. Oh, eto pa. Oh. Eto pa. Oh. Sabi naman ni Dilima, gagayahin ng marami na okay lang pala magbanta. Culture na naman. Gagayahin ng marami, kultura na naman. Okay pala magbanta na okay lang pala ang pumatay kasi yan ang pinakita ng ating Vice President. Krimen po ang dapat ninyong akusahan. Ano ang krimen? Pagbabanta. Kultura ng pagbabanta, kultura ng pagiging violente. Anong klaseng krimen yan? At eto po, lumantad na po ang kanilang the big man nila. Yung big boss ng mga dilawan. Sabi po ni former Senate President Franklin Drilon, conditional man o hindi, hindi naman ito trial kung guilty siya o grave threats o hindi. Hindi raw po ito trial kung guilty siya o grave threats o hindi. Puta, iba na pala. Inuunti-unti tayo dahil alam nila na wala talaga silang ebidensya laban kay BP Sara. Kinakargahan nila tayo. Hindi naman to, hindi yung conditional o hindi conditional. Kung hindi rin ito trial kung guilty o grave threat o hindi. Ha? Yun yung bintang nyo eh. Grave threat. Ngayon, hindi na raw po. Hindi daw usapin kung conditional ito o hindi conditional. Hindi raw usapin kung ito po ay grave threat o hindi. Kung guilty ba si BP Sara o hindi. Kung hindi po siya guilty, absuelto po dapat ang termino doon. Ang punto ni Franklin Drilon at lahat sila, kahit hindi guilty si BP Sara, dapat pa rin tanggalin. Badong, baka ano yan? Hindi po, si Drilon po ang pinakautak ng mga dilawan. Siya po ang pinakikinggan. Kaya kita yung isang linya. So kung hindi po issue yung grave threat ba o hindi, o conditional ba yung threat o hindi, o kung guilty ba si BP Sara o hindi, ano po ang issue? Ituloy natin ang pagbabasa. Itong trial, doon sa issue ay yung kanya bang behavior ay karapat-dapat sa isang vice-presidente. Pucha, behavior. Ano yung behavior? Napagdudugtong-dugtong nyo ba? Pinalalabas nila na mali ang banta-banta, mali ang violente ang behavior nila.
Behavior na lang ngayon. Hindi raw importante kung guilty ba siya o hindi. Hindi importante kung grave threat ba yan o hindi. Hindi importante kung conditional ba yung threat o hindi. Ang importante daw yung behavior. O, iisa po ang linyahan. Behavior daw. Balik lang natin ng konti. Atras lang tayo ng konti kay Dilima. Di ba? So, ang gusto nilang palabasin dahil wala kaming ebidensya, behavior na lang ni BP Sara ang pag-usapan natin. Karapat dapat ba siyang maging vice president samantalang mahilig siya magbanta? Opo. Kasi po, siya po ay hinalal ng 32 million. Karapat dapat siya maging presidente. Karapat dapat siya ba maging vice-presidente dahil siya po ay mahilig magbanta at siya ay violente? Opo, gusto po namin maging violente siya sa mga kriminal. Kinakailangan po maging violente sa mga kriminal. Ano na nga yung sabi ni Dilima? I-review lang po natin bago natin ituloy yung pagbabasa kayo. Gagayahin ng marami na okay lang pala magbanta, na okay lang palang pumatay kasi yan ang pinapakita ng ating vice-presidente. Pumatay ba si vice-presidente? Nagluluwistro na ako. Wala pong pinatay si BP Sara. Hindi pa po siya pinapatay, kaya wala pa po siyang pinapapapatay. Tuloy na natin. Nang dire-diretso. Conditional man o hindi, so suko na sila na conditional talaga yung threat ni BP Sara. Hindi naman ito trial kung guilty siya. Ano? Hindi yan trial kung hindi siya guilty ng grave threat o hindi. Itong trial doon ay sa issue kung karapat dapat bang behavior ay sa kanya bang behavior ay karapat dapat sa isang vice-presidente. Is that betrayal of public trust kung saan sinasabi mong papatayin kita? Conditional po yan. Kala mo, mapapaikot mo kami Hindi lang po yan sinabing papatayin kita. Sabi niya, ipapapatay ko sila pag pinatay nila ako. Huwag niyo pong putulin. Ini-edit niyo Betrayal of public trust. Sinasabi niyo public tsaka trust. Tignan niyo po trust rating. Sino po ang may betrayal of public trust? Sa rating niyo po makikita. Sabihin niyong hindi tama yung rating ng SWS, Pulse Asia, na negative si BBM, positive si BP Sara. Lahat ng uri ng paninira ninyo, sinisiraan nyo sila sa culture of violence, sinisiraan nyo sa behavior at kung ano-ano pa mga pinagsabi nyo. Still, mataas pa rin po ang trust rating. Kaya yung sinasabi nyo betrayal of public trust, sinong binitray? Kayo ba ang public? Ang public po, yung po nagsasabi na mataas ang rating ni BP Sara. Ang public po, yung nagsasabi na pag ngayon nagkaroon ng eleksyon, number 1 si BP Sara. At iniiwan niya po na napakalayo yung number 2. Yan po ang totoong public trust kay BP Sara. Hindi po pwedeng sabihin nyo na wala na siyang public trust. Hindi po kayo yung publiko. Konti na lang kayong dilawan, nagbabanta ka pa pag hindi binuksan yung box ng BIR. Mag-e-EDSA kayo. Hindi mag-EDSA kayo. Pag napalayas nyo si Marcos, ang presidente si BP Sara. Naisip mo ba 'yon? Akala mo ba ang vice-presidente ngayon si Leni Robredo? Kaya hindi na nanawagan na yung mga kapwa mo dilawan, kakamping, kaya sila hindi na nanawagan na Aus Marcos kasi ang magiging presidente si BP Sara. Kaya nga kay kumampi kay Marcos, hindi po ba rin ba naunawaan yun, Drilon? Matalino ka, ikaw ang pinakamatalino sa inyo. In fact, ikaw lang ang matalino sa dilawan
Hanggang ngayon, di nyo naunawaan na si BP Sara unbowed, unaffected ng inyong mga ginagawa. Hindi po siya naapektuhan dahil ang tiwala ng mamamayan nasa mga Duterte. Hinahanap po ninyo yung paninira ninyo sa mga Duterte na culture of violence, war on drugs, war on criminality. Gusto po yan ng taong bayan. Yan ang hindi nyo naunawaan. Yung pinansisiraan ninyo kay BP Sara, kay Tatay Digong at sa mga Duterte, yan po ang nagustuhan sa kanila ng taong bayan. Hindi po yung paniniwala ninyo. Dahil 1 taon pa lang si BP Sara, sinisiraan nyo na. Hanggang ngayon, matatag pa rin po sa rating. Ibig sabihin, kayo, yung mga tao nyo, kumusta si Reza Ontiveros? Kumusta si Bam Aquino? Alam nyo, nanlinlang lang yan si Bam Aquino. Nung mag-eleksyon, hindi niya binabanatan yung mga Duterte, di ba? Kala nyo ba ayaw ng tao yung war on drugs? War on criminality? Kala nyo ba ayaw nila na nagmumura yung si Tatay Digong? Yung pagmumura ni Tatay Digong, nagre-resulta po yan ng bilyong-bilyong tax na papabayad si Lucio Tan. Nakapagbayad ng di oras ng bilyong piso. Yung mga magtutubig, si Pangilinan, tsaka yung mga, sino pa ba yung may-ari ng tubig? Mga Ayala ba yung kabila? Minura ni Tatay Digong. Nagkautang pa yung Pilipinas sa mga magtutubig. Nagsorry pa sila kay Tatay Digong. Ano sabi nila? Hindi na po namin sisingilin. Dinimanda nila yung Pilipinas sa Singapore. Nanalo sila. Laban sa Pilipinas. Putang Sabi ni Tatay Digong, ako sisingilin nyo na, yung panalo ninyo, mga PI kayo. Sorry po, hindi na po namin sisingilin. Kaya po walang oligarko nakakampi sa mga Duterte. Tandaan nyo po yan. Yan po ang pinakamalaking kakulangan, kaya walang people power. Daming galit, pero walang people power na nagaganap. Kasi kulang po ng mga pagkampi ng oligarko. Yung unang 2 people power, kumampi po, nahati po yung mga oligarko, di ba? May kumampi kay oligarko kay Marcos Sr., may kumampi kay Cory. Pangalawang people power 2. Napagkaisahan din ng oligarko sa ERAP. Meron pa rin kakampi sa ERAP, pero ito talaga totally. Mga Duterte, galit ang mga oligarko. For the first time, mayroong nagmura sa kanila na presidente. Lahat po ng presidente kasi baw na baw sa mga oligarko dahil yan po ang mga kingmaker eh. Duterte lang po ang tanging sumuwag sa mga oligarko. Kaya ganyan po sila. Jel Panal, vlogs mo lang buds ang hinahanap ko kasi pangkalahatan na sinasabi mo kung anong update. Maraming salamat po sa mga naniniwala pa rito. Sinisikap po natin na maibalita po sa inyo yung mga importanteng mga balita na nagaganap. Pati nga po mga walang pasok. Pinapila na rin na. Okay, yan lang po ang ating topic. Pasensya na kayo dahil thank you very much muli Jel Pinal sa 11.99 euros. Napanood ko yun, minura ni